Magandang umaga mga ka-idol. Andito tayo ngayon sa tanim kong sili. Kung mapapansin nyo mga ka-idol ay napakaraming bunga ng aking tanim na sili ngayon. Hitik na hitik sila sa bunga. Bali nasa 1 year na tong tanim kong sili. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung paraan kung paano natin mapapabunga ng marami yung ating mga tanim na sili. O kung paano natin mapaparami o hitik na hitik yung bunga niya. And sa video din na ito mga ka-idol ay ibabahagi ko sa inyo yung pag-aalaga na dapat gawin sa ating mga tanim na sili. Paano nga ba gawing hitik sa bunga yung ating mga tanim na sili? Simple lang yung kailangan natin gawin dyan mga idol para maparami natin at hitik na hitik yung bunga ng sili. Yung paglalagay nga ng pataba. Ano ba yung kailangan nating ilagay na pataba dyan? Yung magandang ilagay na maire-recommend ko mga idol is yung complete fertilizer and urea. Combination of urea and complete fertilizer. Tag isang lata ng sardinas yung inihahalo ko sa tubig. 1 cup of complete fertilizer and 1 cup of urea. Inihahalo ko sa tubig yung mga idol, tunaw na tunaw. And then ayun yung pinandidilig ko dito palibot sa paikot ng puno. Paikot dyan sa puno na yan. Yung ginagamit yung pandilig mga idol, yung basyo ng istiko, yung medyo malaki. Ayun yung pinakatabo ko. 3 ganon paikot dito sa puno ng sili na to. Ayun yung pagdidilig na ginagawa ko sa kanya para masuplayan sila ng nutrients. Kasi kailangan ng ano yung mga idol ng sili, lalo't namumulaklak na yan ay namumunga. Pagka wala na masyadong na-absorb na nutrients sa lupa yan mga idol and hindi natin nasusuportahan ng paglalagay ng pataba, posible mga idol na bulaklak pa lang sila ay manlaglag na, hindi na tumuloy sa pagiging bunga. And then possible din naman na maging bunga nga sila pero hindi na makalaki. Kumbaga magiging bubot yung bunga niya pag kulang sa nutrients na yan mga idol. Kaya mahalaga yung pag-apply natin ng pataba dyan. And then minsan mga idol, kapag kulang sila sa na-absorb na nutrients, yung mga balat ng sili ay nagkakaroon ng black spot yan or itim-itim sa balat. Ayun yung mga indikasyon na kulang na sila sa nutrients. Kaya maganda yung paglalagay natin ng pataba ay nasusuportahan natin sila kahit linggo-linggo. Kung hindi naman kayang linggo-linggo, twice a month, maganda na rin yan mga idol. Paano naman alagaan ang ating mga tanim na sili? Simple lang din yan mga idol. Yung regular na pagdidilig sa ating mga sili ay kailangan yon para humaba yung buhay ng ating mga tanim na sili. Ito mga idol ay nasa 1 year na nga. April 2025 nung tinanim ko to, and then ano na ngayon, July 26 na. Humahaba yung buhay ng ating mga tanim na sili. Nakadepende yan sa pag-aalaga natin. And ang isa pa sa pag-aalaga na kailangan natin gawin mga idol, dapat ay yung palibot ng puno ng sili mga idol, hindi masyadong madamo. Ito mga idol, may organic mulch pa nga yung ginawa ko dyan kasama sa pag-aalaga yan para hindi masyadong damuhin yung palibot ng puno ng sili. And then dapat malinis yung lower part ng ating mga sili mga idol, ng puno ng sili, para hindi pa mahayan niya ng mga insekto na pwedeng sumira sa bunga ng ating mga tanim na sili. Ayun yung isa sa pag-aalaga na kailangan natin gawin dyan. And yung regular na paglalagay nga ng pataba, kailangan din natin yung mga idol para humaba yung buhay ng ating mga tanim na sili, at the same time para makapamunga sila ng marami at hitik na hitik. Then mga idol, andito pa tayo sa ibang mga tanim ko na sili. Matataas na yung sili na to, and then malapit na rin bumulaklak. Ang isa pa na kailangan natin gawin sa pag-aalaga ng ating mga sili mga idol is yung pagpupruning sa ating mga tanim na sili. Paano nga ba mag-pruning? Top pruning lang yung kailangan natin gawin mga idol. Puputol lang tayo ng sanga diyan. Katulad nito, pinutol ko yung pinaka ibabaw nitong sanga nito, and then after 2 weeks, ito na yung resulta. Malaki na yung tubo niya, and then dumami yung ibang sanga, nadagdagan pa ng ibang sanga na tumubo dun sa katawan niya. Ayun yung kagandahan ng pagpupruning mga idol. Nakakatulong yung pagpupruning talaga mga idol, or isa sa effective way para dumami yung mga sanga ng ating mga tanim na sili. Katulad nito mga idol, dito kitang kita yung resulta. Ito yung pinagputulan ko, dalawa yung pinutol kong sanga dyan, and then after 2 weeks, ito na yung tumubong sanga sa kanya, dalawa. And then ang kagandahan, matataba yung sanga. Ganon din dito mga idol. Ayan, dito natin pinutol, after 2 weeks, ayan na yung resulta. Maganda, dumami yung sanga, and then matataba yung tubo, yung pinakasuloy ng pruning natin mga idol. Yung iba ko pang tanim na sili, flowering stage na din yan mga idol. Ayan,
Dito talaga mga ka-idol, sa ilalim ng puno ng sili, itong part na to, tinatanggalan ko talaga ng dahon yan. Ito yung mga pinagtanggalan ko mga ka-idol. Ayan. Kasi gusto ko malinis tong ibabang parte na to para makatagas din yung sinag ng araw. Kasi nga mga idol, palaging naulan ngayon, and then kung umaraw naman, makapal yung dahon niya dito sa ilalim na parte, hindi masisinagan yan. Posibleng magkaroon ng mapunggos yung ating puno ng sili dito sa parting to. Mabubulok yan mga idol, and then posibleng mamatay yung ating tanim na sili. Kaya sayang lang, kaya nililinis ko yan mga idol. Kung mapapansin nyo, walang dahon yan dyan sa ilalim. Ganun din dito sa isa. Malinis yung ilalim niyan. Tinatanggalan ko talaga ng dahon yung parte na yan para tumagos yung sikat ng araw, maging malinis, and then hindi pa mahaya ng insekto. Ito pa yung iba ko pang tanim na sili. Ayan, magkakahalera lang din naman sila nun. Ito tsaka ito. And then ito din. Ito pa mga idol. Ganyan lang din yung pag-aalaga, same lang yung pag-aalaga na ginagawa natin diyan. Siya nga pala mga idol, yung mga binahagi ko sa inyo na pag-aalaga and then para maging hitik yung bunga niya mga idol, sarili kong pamamaraan yun eh. Ewan ko kung paano yung pamamaraan nyo o kung paano yung pamamaraan ng iba. Basta ibinahagi ko lang sa inyo yung ginagawa namin dito sa bukid na pag-aalaga sa aming mga tanim na sili, and then para humaba yung buhay nila, para maging hitik sila sa pamumunga. Talaga nanggagandaan ako sa sili na to mga idol. Ang taas nila, hanggang sa dibdib ko yung taas nito eh. Ang lalaki ng dahon, ang tataba ng mga sanga-sanga. Maganda tong gantong variety, siling demonyo kung tawagin dito sa amin to. Kagandahan ngayon mga idol, ano na sila, malapit na bumulaklak. Kita na yung mga buko ng bulaklak nila eh. Malapit-lapit na yan. Siguro mga kalahatian ng August ay namumunga na yung mga sili na yan. Makikita na natin kung gaano kalalaki yung bunga nito. Sigurado naman natin na makakapamunga ng marami yan at hitik na hitik mga idol, kasi nga suportado natin yan ng pataba linggo-linggo. Ayun yung ginagawa natin pag-aalaga dyan. And then hindi naman masyado na diligin ngayon yan mga idol kasi nga tag-ulan na. Pero kung halimbawa na hindi nag-uulan, ay kailangan natin suportahan ng dilig yan. Dapat pala mga idol, kung magtatanim kayo ng sili direct sa lupa, dapat mataas yung pinagtataniman nito, naka-flat or nakakama, or nakasurko yung lupa, nakatumbok, para hindi nabababad yung puno niya, yung mga ugat niya. Kasi nga mga idol, pagka nababad yung mga ugat ng puno niyan, ng sili, ay mangungulot yung mga dahon niyan kapag nabababad yung puno niya. Kaya ito mga idol, naka-flat yung pinagtataniman nitong sili. Ito yung pinagtataniman niyan, yung flat. Ayan, para masigurado natin na hindi mabababad yung mga puno ng ating mga tanim na sili. And yun mga idol, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe ay pakisubscribe naman ang aking channel. And pakihit na din yung notification bell button para lagi kayong updated kapag may bago tayong upload. Yun lang muna siguro mga idol. Salamat sa inyong panonood.